Good morning everyone, nandito pa kami ngayon sa bridge ng Parpaguha. Dito lang po yan sa Mabini Station. Dito po nagtalon sila Magellan, nagsila pula po dati. Ito po yung Salita na si Ma'am Pina, wala pa nag-chat down sa inyo, dali agad. ito po yung Mahambal ko inunhan. Inunhan, natagas ng tubig. sige ma'am. Kapit lang. Mayad nga adlaw sa tanan. Okay, imaw ya nga bridge ang kauna-unahang ging inuman it sundalo it ng Kastila. Dati ang lugar nga ya hay uwa it pangalan. No, nung naglakad ang isang sundalo ng Kastila. Ulan ang bunganga ko. May nakita imaw nga isang ilog, pero yung ilog na yan ng una ay uwa pa it ng tulay. No, gatabok ng sanda ng una udya it ng bangka nga lunday. Kusya ninyo ang bangka nga lunday? Ang bangka nga lunday ay uwa it katig. Ito ay gawa lang sa mga balat ng kahoy. O kaya ginawa nila yung kahoy, ginimuan it buang para inaulan ng tulay. Then kalaunan, noong year 1902, may sundalo na Kastilang na nakasakay imaw sa kabayo na nagpangayo itubig. May nakita imot dalawang mag-asawa ang hambalay. Anong lugar ya? Ang hambalit mag-asawa, wala mo na usyan wat pangalan niya nga lugar. Hay mangayo ko tubig, gusto na akong mag-inom. Ay uwa man kami ng baso dahil tong time nga to, tong panahon ka to, ang baso nga andang ginainuman hay bagol. Hungot ang tawag ito. Ang ibig sabihin ng hungot, ginggo ang bagol, ginbuol tong anang sulod. Mato ang pinakabaso ng una. Ging tao itong mag-asawa, imaw ya ang amon baso kung gusto ninyo mag-inom, pwede nimo gamiton. Ay siyempre mayaman tong sundalo. Hindi na naging batong tong bagol nga inuwan. Ang gikobra na nagbuol imaw it tubig dahil tong time nga ya, yang suba nga ya, ingwa it mga bubon. Malinis ang time nito, nung time nito ang ilog, may mga bubon. O diyaga buol ang mga tao na muna inumun sa bawat ilid. Pag inom nalasahan na ang tubig nga medyo alat ipisot. Mabalit sundalo. Kuwang galing ang pangalan ng lugar na ya. Pero ang tubig ninyo ay medyo asin-asin. Ibig sabihin, naghalo ang tubig it dagat kag tubig it ikos itabang, no? Naghalo ang tubig it dagat kag tubig it ng tabang. Kaya hindi gaano maalat, hindi gaano katapang. Kaya kumbaga daw timplado it ng asin. Tapos ang banana, nag-isip na dyan ang sundalo. Ano kaya ang akong tawag na lugar? Napansin na kaya sa bilikit ng suba ngaya babo it pis nga naga-star na mga igwa itang mga galuob, igwa ka obra itang mga pugad, ang ibahay sa sa baybay lang, sa batis buhangin lang. Ang tawag ito nga pis ay parpagayo. Parpagayo to nga pis. Ang banana, usyano na ako niya ang kung ano akong itawag sa lugar na yan. Dahil yung suba na yan ay 14 kaliko-liko sa pinakataas. Iisang suba lang. Tapos ang tubig ay hindi presko ang lasa, medyo maalat-alat at abot pis-pis na pis-pis parpagayo. Tawag na akong sa lugar nga yan ako mapangalan, Parpaguha. Ibig parpa ang ispes nga parpagayo. Guha, ang tubig ay medyo maalat. Kaya tinawag ang lugar na to na Parpaguha. Alam nyo na? Then, 1975, unang-unang ginawa ng tulay na ang mayor noon ay si Enrique Moreno. Ginawa nila ng tulay ito na made in kahoy lang. Kaya tumagal noon hanggang sa 1987, si Mr. Gaak na yung nagtuturo siya sa elementary noon na naging coach din namin sa athletics. Naglakad, inayos dito, nilakad din sa Malacanang. Kaya ito ay nagawa ng tulay na konkrito. Yung bago yan na tulay.
Naging konkrito. Di 1987, yan na yung tulay na yan. Na yun. Kita ninyo itong lumang tulay. Tumagal hanggang 1990, dahil ay gaabuit sarap yan, karahag lukron, ginawa naman ito 1990, itong tinatayuan yung tulay. Ito na yon. Then hanggang ngayon, inaayos lang. Natandaan, unang nagkaroon ng tulay ay 1902, pangalawang tulay na konkrito, yan ay 1975, 1987 ni-rebuild ulit, 1990 ito hanggang kasalukuyan itong lugar nito. Itong suba na yan, balita man yan ang unang nga ingwait ng crocodile, ingwait ng buhaya. Kaya nga gamatan ang mga uwa kato ayo, crocodile, may I cross the river, gamatan sa da. Pwede ba kami magdalan, magtabok? Dapat mo muna na isang da. Pero hindi talaga ibang crocodile. Alam nyo kung ano? Inkanto. Yan, nag-transform siya sa tanong. Wala nang tanong? Malinaw ba? Yes. Tayo sa tanong.